Mas environment-friendly na, suwabe at komportable pa para sa mga pasahero ang e-vehicles gaya ng e-trike at e-jeep. Kaya naman ang pamahalaan, mas bibigyang prioridad daw ang mga ito sa prangkisa bilang mga alternatibong paraan ng transportasyon. May report si Lay Alves. Halos 2 dekada ng tricycle driver si Mang Samson Digma. Pero nitong huling 3 taon, di na pangkaraniwang tricycle ang kanyang pinapasada, kundi e-trike na. Dahil hindi na siya nagagasolina, mas mataas daw ang kanyang kita. Menos ang 200 boundary kada araw na kinukolekta ng Mandaluyong City Hall. Dating tricycle ako, pinakamataas na 300 pagod pa katawan mo. Dito, basta masipag ka lang, mababa 1,000. Isa ang e-trike ni Mang Samson sa 20 units sa Mandaluyong City na bahagi ng pilot project ng Asian Development Bank at Department of Energy. Ang 40 pesos na full charge, tatakbo raw ng 40 hanggang 80 kilometers, depende sa kondisyon ng baterya. Mas swabe pa raw ang takbo ng e-tricycle kaya mas komportable rin ang mga pasahero. Maalog yung dating regular na tricycle. Ito, maano ang shock absorber. Mas komportable. Kahit kami, dikit-dikit. Masarap sakyan. Pamausok. Masarap sakyan, wala usok, ma. Nag-release ng Department of Budget and Management ng lagpas kalahating bilyong piso sa DOE bilang bahagi ng counterpart fund nito ngayong taon sa proyektong maglulunsad ng mas maraming electric tricycle sa Metro Manila. Ang proyekto ay suportado rin ng loan grant agreement sa pagitan ng gobyerno at Asian Development Bank. Kabilang ang e-vehicles sa mga isinusulong na alternative vehicles ng Department of Transportation and Communication. Binibigyang prioridad daw ang mga ito sa prangkisa. Pero batid nilang marami pang kailangang gawin para maging sustainable ito, lalo na sa malalaking syudad sa Kamaynilaan. I think madami pang kailangan habulin yung industriya ng electric vehicles, no. Kunwari, yung mga kailangan nila ng matagal na power source, na energy source. So yung mga baterya nila kailangan matagal kasi kundi mauubusan sila habang umikot sa ruta. Ang isa pang nilang kailangan na i-develop kung hindi man nila makayanan na makagawa ng baterya na matagal ang buhay ay mga parang gas station ng electric vehicle. So parang electric charging station. May mangilan-ngilan na ring mga e-jeepney gaya ng kay Armin Tan na ipinapasada niya sa kanilang lugar sa Novaliches, Quezon City. Nung binili raw ni Mang Armin itong e-jeep, hindi kita yung inisip niya. Mas inisip daw niya na isa itong paraan para makatulong sa kapaligiran. Oo, totoo yun. Kasi sa technology ngayon, wala pang idea kung ano talagang mararating nito. Pero sigurado na makakatulong ito sa environment. 70% ng nakakontribute ka sa environment ng kalinisan pero ang pera wala kang idea kung makakabawi ka o hindi. So more or less 30% lang. Hiling lang ni Mang Armin, sana'y mas maramdaman pa nilang mga operator ng environment-friendly public utility vehicles ang suporta ng gobyerno. Wala rin akong nakuhang tulong sa gobyerno, yung mga sabing sa subsidize nila. Ito nga, ewan ko kung makabawi ako sa 4 to 5 years nito. Hindi ko alam. Samantala, ang grupo ng international designer na si Kenneth Cobonpue na unang nakilala dahil sa kanyang mga malikhaing disenyo ng furnitures, naglabas naman ang kanyang bersyon ng pedicab na tinawag nilang Eclipse. Ang frame nito gawa sa aluminum na binalot ng hinabing polyethylene. Lightweight, presko, may panangga sa ulan. Class ang disenyo. Niregaluhan daw ni Pangulong Aquino ang Sultan ng Brunei ng isang Eclipse. Nagustuhan daw ito ng Sultan kaya umorder pa raw ito ng ilan pang piraso na ginagamit ngayon sa kanilang palasyo. Ile-level up din daw ng grupo ni Cobonpue ang mga e-trikes. Ang kanilang disenyo magpapakita rin daw ng Filipino craftsmanship. Lay Alves, GMA News.